Yes, hello, welcome po sa ating YouTube channel. Sa video pong ito ay ituturo po natin kung paano po ba yung pag-resubmit ng tax info dito po sa ating YouTube AdSense para naman po hindi po tayo ma-charge ng 30% sa overall po na earnings po natin sa YouTube. Alright, so pwede nyo po itong palitan at resubmit po gamit po ang ating mga computer, mga laptop po, o di kaya na may gamitin po natin ang ating mga cellphone para po mag-resubmit ng mga tax info po. Okay, so simulan na po natin. Buksan po natin ang ating Google AdSense po kung saan naka-attach po yung ating pong YouTube channel, at makikita po ninyo dyan sa bandang itaas na meron naman pong notification dyan. Sinasabi po na there's something to check in your AdSense payment information. Ayan, so click lang po natin itong go to payment. Ayan, pwede nyo rin pong gamitin ito gamit po yung computer nyo pero madalas po sa cellphone pwede rin po yan. So piliin po natin dito yung Philippines US dollar po. Ayan po, sabi nga po niya, your tax expired in December 31st, 2024. So your Google may need to be withhold up to 30%. So para hindi po tayo makaltasan ng 30%, kailangan po nating i-update yung ating pong tax info po rito. Okay, so click po natin itong go to payment. Okay, o kaya naman po mag-scroll down po tayo at pindutin po natin itong manage settings. Makikita nyo rin po yung United States tax info rito na kailangan po nating i-update dahil yan po ay na-submit na po natin. Kagaya po ng sa akin, nag-submit po ako ng tax report noong pa pong March 30, 2021 at ma-expired na nga po yan ngayon pong katapusan po ng buwan na ito ng Disyembre year 2024. Dito po sa Singapore tax info ay wag na po natin itong pakialaman dahil hindi naman po tayo nakabase po sa Singapore. So pindutin na lamang po natin ito pong nakasulat dito na icon po na pencil. Pindutin po natin yan dito sa may United States tax info. Pindutin po natin yan at i-click po natin itong manage tax info sa ibaba. Sabi nga po dyan, your tax form expired on December 31, 2024. So kailangan na po natin itong i-update bago po mag 31st ng Disyembre. Alright, so ayan po yung ating po na-submit na form dati. Ayan, so click po natin ang show tax details and documents. Ayan po, scroll up po tayo mga mamad sir. Okay, at hanapin po natin yung nakasulat sa baba na submit new form. Click po natin ang submit new form. Po mag-scroll up po tayo para makita po natin yung nag-pop up po na message dyan. Ayan, click lang po natin ang start new form. Mag-scroll up po tayo ulit. Ayan po, click po natin ang start form. Okay, kailangan nyo lang pong mag-login doon po sa email address po na naka-attach po or connected po sa inyo pong Google AdSense or sa inyo pong YouTube channel. So mag-login lamang po tayo. So at makikita na nga po natin dyan yung United States tax info. Ayan po, gagawin po natin, kiklik po natin itong individual. Select po natin yung individual dito sa baba dahil iisa lang po or tayo lang po yung may-ari ng YouTube channel natin. Click po natin ang next. Scroll up po tayo at tinatanong niya po kung are you a citizen of United States. So syempre hindi dahil click natin ang no. Click po natin ang next. Scroll up po tayo at hanapin po natin dito at iselect po natin yung W8BEN. Yan, ito po yung ating pong pinili dati nung nag-submit po tayo ng tax report. So click po natin, select po natin yung W8BEN at click po natin yung sa baba na start W8BEN form. Scroll up po tayo at makikita po natin dito yung pangalan po natin. At dito po sa DBA, wag na lang po natin yung pakialaman dahil optional lang po yan. Sa country po ay ilagay po natin or hanapin po natin yung ating bansang Philippines. Select po natin yung Philippines dito. Pagkatapos ay scroll up po tayo. Ayan po, dahil wala naman po tayong foreign ID or SSN number from US. So dito po sa optional, pwede po tayo maglagay ng ating TIN number dyan. Okay, kahit wala po, kahit ilagay mo, okay lang po dahil optional naman po yan. Click na po natin ang next. So ayan po mga mamatsera, so kailangan po nating pindutin ito pong permanent residence address. Dito po, click po natin, check po natin ito. Next po ay ilagay po natin dito yung ating pong street address ng ating pong location or address po natin sa Pilipinas. Dito po sa apartment, kahit wala na po kayong ilagay dyan. Dito rin po sa suburb ay wag na kayong maglagay dyan. Dito po sa city ay ilagay po natin yung ating pong bayan or city po natin kung saan po tayo nakatira. At dito po sa postal code or zip code, ilagay po natin yung zip code po ng ating pong bayan.
Pwede po kayong mag-search sa Google kung ano po ba yung postal code ng bayan po ninyo or ng city po ninyo. At kapag nasagot nyo na po yan, ay mag-scroll up lang po tayo at ilagay din po natin dyan yung province po natin or yung city po natin. Okay? Click po natin, check po natin itong mailing address is same as the permanent address. Click po natin ang next. Scroll down po tayo. Dito naman po sa page na yan ay meron pong tanong dyan, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? Ayan po. So pindutin po natin or iselect po natin yung yes, I am eligible for a reduced withholding rate. Check po natin yan or select po natin. Okay? And then, piliin po natin ito or check din po natin yung resident of the following country within the meaning of income tax treaty and with the United States and country. So lagay po natin dito yung Philippines. Okay po, and then dito naman po ay i-check po natin ito lahat. Unahin po natin yung unang na-check po natin na copyright royalties. Dito po ay i-select po natin itong Article 13, Paragraph 2. Dito naman po sa withholding rate ay piliin po natin ng 15%. Pagkatapos ay i-check po natin ulit itong pangalawa. Okay po. Select po natin ulit ito, Services and Other Business Income. Check din po natin. At piliin po natin dito yung Article 8 or Paragraph 1. Kung wala po nga ibang pagpipilian, yan na lang po, Article 8. Withholding rate po, ilalagay natin dito 0% or select po natin ng 0%. Scroll up po tayo at i-check po natin ito ulit. Click po natin ang Motion Pictures and Royalties. Ayan po, ang ilalagay po natin dyan, Article 13 and Paragraph 2A. Withholding rate po, ilalagay natin 15%. Select natin ng 15%. Okay? At check po natin ito ulit. Click po natin ang next. Dito po sa part na to ay meron po siyang tanong. Meron daw po ba tayong activities or services for Google within US? Kung wala naman po ay click po natin ang no. Select po natin ang no dyan. Check po natin ito. And then, click next po. Alright. Dito naman po ay piliin po natin ang paperless para sa email na lang po tayo makareceive ng mga notifications regarding po sa ating AdSense or sa YouTube po. And then check po natin yung I accept the paperless delivery agreement. Click po natin ang next. At makikita na po natin dito yung lahat po ng mga forms na ating pong nasubmit or na-resubmit po. Check lamang po natin itong I confirm that I have reviewed the generated tax documents, blah blah blah. Ayan, check na po natin yan. Okay, scroll up po tayo. Click po natin ang next. Alright, dito po sa certify and sign, check lang po natin yan under penalties of perjury. Ayan po. And then scroll up po tayo. Okay, ito pong unchanged status affidavit, wag na po natin yung pakialaman. Okay, dito po sa ibaba may nakasulat po na tanong, do you confirm you are the beneficial owner name in the tax identity section of the tax form? Ayan, syempre tayo po yung may-ari, select po natin yung yes, I am the beneficial owner. And scroll up lang po tayo, click na po natin ang submit. At makikita na po natin dito na ang ating pong tax info ay na-accept po kaagad. Okay, accepted na po kaagad, na-approve na po kaagad. Ayan po, na-submit po natin ngayong araw na to, December 13, at ma-expire po siya December 31st, 2027. Ganun lamang po yung pag-update po ng ating pong tax info. So bali hindi na po tayo ma-charge yan ng 30% po sa ating overall income or earnings po dito po sa AdSense sa ating pong YouTube channel. At makakatanggap din po tayo ng email notification regarding po sa Google Payments na ating pong isinubmit sa ating pong tax information. Sabi po niya dyan, ayan nakasulat po, your tax information has been approved.